Yung pwede po sana, last question na po. Ulitin po natin yung ano. Okay. Anong question nga? Ulit po. Cut mo na. Saan nyo po nakikita ang mga gawa ng Diyos sa inyong pang-araw-araw na gawain? Kahit nasa mga maliliit o paulit. Oh, nag-ano yung signal ko. Okay. Maski na mahina ang signal ko, I will try to answer it. Sa iba't ibang paraan, nakikita ko yung presensya ng Diyos. Hindi ako ang gumagalaw. Hindi ako ang gumagawa. Kung hindi, ginagamit lang ako ng Diyos para makita ko at maramdaman ko na ito ang kalooban ng Diyos. Maski ako ay nasa mga bata, maski na ako ay nasa mga magulang, maski na ako ay nandoon sa isang taong may sakit, ipinaparamdam ko ang pagmamahal ng Diyos. So, nung nandun ako sa Indonesia, may isang matanda doon at hindi ako nakapunta magbigay ng communion kasi na-busy nga kami, mayroong activity. Napaka-pure ng sagot niya, sabi niya sa anak niya, hindi nakapunta si na sister kasi abala para sa kanilang pagdarasal. Sabi niya gano'n. So sabi ko, they have in mind na para bagang yun ang ginagawa namin bilang mga alagad ng Diyos. So, nakonsensya ako. So, sabi ko, all the more that I have to pray na lagi akong magdasal kasi yun ang expectation ng tao. Mapabata, nung nakita ko nung bata, sabi niya, di ba sa Diyos kayo? Sabi niya. So, nakikita nila yung presensya ng Diyos dahil sa damit maaari o dahil sa minsan yung pakikitungo namin at dapat ganoon na bawat hakbang namin, bawat ginagawa, nandun yung presensya ng Diyos sa amin. Maaari niyo po bang magbahagi ng isang kwento tungkol sa isang pagkakataon na tumulong ka sa isang tao o naramdaman mong hindi lamang ikaw ang nagtatrabaho kundi ang Diyos na nagtatrabaho sa pamamagitan mo? Naku! Ang dami! Pero yung isa doon, yung bata na napanganak pero agaw buhay siya. So yung tinulungan ko na lang yung mga magulang na hindi kami pwedeng pumasok kasi delikado ang sitwasyon ng bata. So sabi ko, binyagan niyo po yung bata nang sa ganon, maski na mawala man siya, makarating siya sa langit. So, yung intention ko, baptism of intention na yung mangyayari, sabi ko, maski hindi binagbabawal kasi dahil delikado. So, yung bata, sa palagay ko, sa pananampalataya natin, ang mga magulang, sabi ko, kumuha po kayo, o kaya kung katoliko yung nurse, kumuha kayo ng tubig, mabinyagan yung bata, maski na ano. Pagkaalis namin, alam mo, sinabi ng doktor na matay na yung bata after na mabuhusan ng tubig ng, hindi ko alam kung ang nanay o yung nurse. So, isang bagay na nararamdaman ko, hindi kami ang gumagalaw. Maski pare, maski madre, maski laiko, maaaring gawin iyon. Pero naging simbolo ako dahil ako'y madre, madali nilang matawag o madali silang makahingi ng tulong. Umiiyak yung lola, sister, namamatay na yung ganyan, etc. So, yun yung bagay na nagawa ko para sa akin, hindi ako. Kung hindi kalooban ng Diyos na maligtas pa yung bata. At yung batang yon nagdarasal yon para sa akin. Huling tanong na lang po. Para po sa mga mag-aaral tulad namin na sinusubukang hanapin ang aming sariling Ako, nag-ano na naman sila.